Kailan po yun? Dito lang po, May 4 siguro yun. Okay. Paano nila kung magandang gawin na transition? Immediately. Ba? And then, Immediately. saan ako mas makakatipid kung ita-transfer ko ba siya from Seoul to office? So, ang kailangan mo unang i-resolve po dyan is yung transition nung existing mo na business. Hindi po from Seoul to OPC. Instead, from Tanbat to VAT. Ayun muna yung kailangan natin i-resolve. 30 days after nung month na nag-exceed ka sa 3 million pesos, generally, mag-VAT transition na po tayo. Ganyan yung mangyayari. Okay? Yun yung una nyo pong i-resolve. From non-VAT to VAT, nung existing registration. Pero, nag-exceed na ba? Exceed na siya lang. Ayun, wala na tayong choice, no? 3 pesos lang po. 3 pesos. Ayun, regardless kasi yun eh. Kung 3M, 1 peso, exceed pa rin siya sa VAT threshold. Lalo na kung declared na yung amount na yun na yun talaga yung nag-exceed. Transition po talaga ang mangyayari. Ngayon, kapag nag-transition ka naman to OPC, o may another ka na namang aasikasuhin, VAT na yung soul mo, tapos nag-add ka pa ng OPC, dalawa na yung i-comply mo. Kung gusto mo pang matuto ng mga tax filing and bookkeeping training for non-VAT individuals, for VAT individual taxpayers, kung ikaw yung tipo na naghahanap ng learning material, learning guide, at nalilito ka saan ka mag-start sa tax filing, sa bookkeeping, sa business registration, EasyTax PH is for you. Sumali ka lang dito sa EasyTax PH Business Community at pagpasok mo dyan, i-click mo yung featured post, nandun yung complete details kung paano ka makaka-access. Mag-comment ka lang dyan below, guide, para ma-approve agad namin yung request mo. Kita-kits inside, I hope yumaman tayong lahat.